Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupuri at dinarangal ka namin. Ikaw na bukal ng habag at awa. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinibigay mo sa amin upang pag-usapan, pag-aralan at pagnilayan ang iyong salitang nagbibigay buhay sa lahat ng sumasampalataya. Tulungan mo po ang mga pusong nagiging bato. Liwanagan mo po ang mga nasa karimlan ng kasalanan at yakapin mo po sa iyong pagmamahal ang mga sakbibi sa pagdadalamhati. Sa pamagitan ng programang ito, makita ka nawa naming totoong buhay na umaakay sa aming iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong bugtong na anak, ang salitang nagkatawang tao, sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mga taga-subaybay sa ating palatuntunang Ama namin. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng karaniwang panahon. At ang ating ipinagdiriwang din sa ngayon sa buong simbahan ay ang National Bible Week. At dito, sa ating pagdiriwang ng National Bible Week, ito ay upang bigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya nais kong bibigyan natin to ng pagpapakahulugan sa ating mga pagbasa sa ngayon. Binabati ko po kayong lahat, mga ginigiliw ko mga taga-subaybay sa ating palatuntunan, sa Isabela, sa labas ng Isabela, sa lahat po ng naaabot ng ating palatuntunang Ama namin. At hari nawa, basbasan kayo ng Panginoon sa inyong pagsuporta, pakikisa at panalangin para sa ating palatuntunan upang magpatuloy. Tayo po ngayon ay lumipat sa mas maagang oras, ganap na 7:30 hanggang 8 ng gabi. Mas maganda ito para sa gayon ay naririyan pa tayo, active pa tayo, maari nating mapakinggan at mapanood sa ganitong oras kaysa dun sa mas late na tayo. Kaya simula po ngayong linggo hanggang sa mga susunod na linggo, ang ating time slot ay 7:30 to 8 o'clock p.m. Opo. Kaya ito po'y magandang paalala, baka mag-on kayo ng radyo nyo o kaya dahil hindi kayo nakasubaybay, akala ninyo medyo idlip muna kayo tapos wala na yung Ama namin. Kaya, sige, dumako na tayo ngayon sa ating pagdiriwang ng ikatlong linggo ng karaniwang panahon at ang pagdiriwang ng salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Ang unang pagbasa natin ngayong linggo ay mula sa Aklat ni Isaías, chapter 8, verses 23b hanggang chapter 9, verses 3. Babasahin ko sa inyo. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nahahati ng mga nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila.
Sa unang pagbasa, ang ibinibigay ni Isaías ay pag-asa sa mga tao. Bagaman hiniya ang Naphtali at Zabulon, ngayon ang awa ng Diyos ay kanilang mararanasan at ito ay sa takdang panahon. At ano yung maaari nating pagninilay dito? Maaring pagninilay natin dito ay ito, sa pagkakataon na minsan tayo'y nagkakamali, nagkakasala. Ang kaparusahan ay ating nararanasan, ngunit hindi ito ang katapusan. Pagkatapos ng ating mararanasang dusa, dala ng kasalanan, ang habag at awa ng Diyos ang siyang atin ding mararanasan. Magliliwanag pa rin sa atin ang liwanag ng kaniyang pagmamahal at pagpapatawad. Kapaharang din ng mga magulang na pagkatapos nilang paluin ng kanilang mga anak ay mamaya sasabihin, tahan na. Ito ang larawan ng Diyos upang sabihin sa atin, tayo kapag nagkakamali tayo, kapag nagkakasala tayo, ang Diyos ay naruroon pa rin para sa atin. Bagaman, ang ating pinagdadaan ng dusa ay hindi gawa ng Diyos, kundi resulta ng ating pagkakasala, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang ang ating karanasan ay baguhin, upang tayo'y kaniyang bigyan ng pagpapanibago ng buhay. Kaya magandang tignan siguro natin, kumusta na ang buhay mo ngayon? Ikaw ba may pinagdaraanan na pagdurusa, maaring dala ng kasalanan, o kasalanan ng iyong mga magulang, o kasalanan ng inyong mga ninuno, kaya't ganito ang sitwasyon mo sa buhay? Ano ang minimithi ng puso mo? Gusto mo ba ng isang bago liwanag sa buhay mo? Ito ang ating magiging dalangin. Kapara ng ating karanasan ngayon sa ating bansa, hindi naman naging ganito ng agad-agaran ng ating sitwasyon sa bansa. Ito'y nilinang ng panahon. Panahon noon pang una at dahan-dahan kaya ganito ang ating sitwasyon. Kaya umasa pa rin tayo sa Panginoon. Na sa kabila ng ating pinagdadaanan sa ngayon, sana makita natin ang liwanag ng kaniyang awa, ng isang bagong buhay, tunay na pagbabago sa politika, sa pamayanan, sa ating simbahan, sa ating pamilya, sa ating sarili. Dumako tayo ngayon sa ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa naman natin ngayon ay mula sa sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto. Ito yung unang sulat niya, chapter 1, verses 10 to 13 at 17. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsabi, kay Pedro ako. At may nagsabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamagitan ng pananalitang batay sa katurungan. Batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ito, sinasabi ni Pablo na sa sitwasyong kanyang hinaharap,
May mga taong nag-aaway-away. Ang kanilang awayan ay kung kanino sila. Kanino sila kabahagi sa mga mananampalataya. May mga nakikibahagi kay Pablo, ay kay Pablo kami, ay kay Apolos kami kasi ganito. Kaya nangyayari, nahahati yung pamayanan. At niliwanag ni Pablo ito, sabi niya, bakit nahati na ba si Kristo? Si Kristo ang dahilan kaya nandito tayo. Si Kristo ang dahilan kaya nagkakaisa tayo. Bakit tayo nag-aaway-away? Bakit tayo nagkakahiwa-hiwalay? Kaya ibinabalik niya sila sa tunay na puso ng pananampalataya. Ang lahat ay ginagawa sa ngalan ni Kristo. Ang ating loyalty kay Kristo. Hindi kay Pablo, hindi kay Pedro, hindi kanino man, kundi kay Kristo. Sila'y lahat instrumento ng Diyos upang ituro si Kristo, hindi ang sarili. Hindi silang isinugo, si Kristo ang isinugo. Hindi silang namatay sa krus, si Kristo ang namatay sa krus. Hindi sila ang dahilan ng kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ang dahilan ng kamatayan natin sa kasalanan at isang bagong buhay sa Kanya. Kaya, sinasabi ni Pablo, bakit nag-aaway? At ito yung nangyayari minsan din sa ating pananampalataya. Kakahati-hati tayo. Nag-aaway-away tayo sa ngalan ni Kristo. Maaari ba yon? Na dahil sa ngalan ni Kristo, nag-aaway-away tayo. Kaya nga sabi ko minsan, hindi tama ito. Kapag nag-aaway-away na po tayo sa ngalan ng Panginoon, ay hindi na tayo makadiyos. Tayo po ay dapat nagkakaisa sa ngalan ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang na magkakaisa sa atin, hindi na mag-aaway-away. Kaya hindi ko lubos maunawaan ang mga pagkakataon kung saan ba'y naglalaban-laban ng mga naniniwala kay Kristo. Mag-aaway-away sa ngalan ni Kristo. Hindi ba dapat sa ngalan ni Kristo nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo, nagdadamayan tayo, upang sabihin tayo isa, di ba? Pero ang nangyayari, minsan ito yung nagiging dahilan na nag-aawayan kahit ba naman ang ama di ba? Kung ikaw ang ama, tapos nag-aaway-away yung mga anak mo dahil sa iyo, abay ayaw mo nun. Ang gusto natin, nagkakaisa tayo sa ngalan ni Kristo. At yun ang dahilan kaya tayo Kristiyano dahil kay Kristo. Kaya po, magandang palaisipan para sa ating lahat. Huwag tayo makipag-away sa ngalan ni Kristo. Dahil hindi ito ang nais ni Kristo. Ito'y panahon pa ni Pablo na mga tao'y nag-aaway-away kung kani-kanino sila. Kaya nagkakaroon ng mga faction. At kapag nagkaroon ng faction, pagkakahati-hati, ay naggugrupo-grupo na. Mamaya magsasarili na yan. Di ba ganyan nangyari sa ating simbahan? Nagkaroon ng tinatawag nating schism. Si ayaw nilang maniwala, ay hindi yan. Hindi yan ang tama. Hindi yan sinasabi ni Kristo. Ito lang sabi, ay hindi yan. Kaya naghiwalay sila. Kaya nakakalungkot na minsan ganyan na nangyayari sa atin. Kaya siguro magandang pag-isipan natin yan, kahit sa ating mga simbahan. Magkaisa po tayo. Magtulungan po tayo. Magdamayan po tayo sa ngalan ni Kristo. At ang ngalan ni Kristo ay nagnanais ng katotohanan, ng kabutihan, para sa kapakanan ng pamayanan. Ito po yung napakagandang tignan. So, siguro ito'y magandang tignan lang natin sa ngayon kasi ang dami kong nakikita minsan sa internet na yung nag-aaway-away sila sa ngalan ba naman ng Panginoon para ba namang imbes na tulungan tayong maging mas mabuting tao, mas maging banal, ay naging palaaway na tayo. Hindi po maganda yun. Dumako na tayo sa ating ebanghelyo. Ang ebanghelyo naman natin ngayon ay mula kay San Mateo chapter 4 verses 12 to 23. Babasahin ko sa inyo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea.
Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Naphtali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Naphtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa pag-aari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga ginigiliw, sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Jesus, nang nalaman niyang nakulong na si Juan, hudyat para sa kanya, nasimulan ang kanyang ministeryo. Magandang tignan ito na nakita ni Jesus ang hudyat, may mga tanda para sa kanya na maari na siyang magsimula sa kanyang ministeryo. At ito'y magandang tignan natin. Tayo ba ay nagbabasa ng mga tanda, mga hudyat, upang sabihin sa atin na papanahon na? Kasi minsan, tayo wrong timing. Wrong timing tayo sa mga bagay-bagay. Minsan kailangan hanapin natin ang correct timing. Ito'y kay Jesus, ito na ang takdang panahon. Ito na ang correct timing. San tayo? Di tayo marunong sa correct timing. Mahalagang matutunan natin ang correct timing. Kailan mo dapat itama yung tao? Yan, correct timing yan. Ha? Kailan mo dapat nasimulan ng trabaho ito? Correct timing yan. Kasi itinuturo naman sa atin yan kahit ba sa pagtatanim. Saan ka naman makikita na magtatanim ng hindi niya panahon? Kaya minsan sasabihin, naku, Diyos ko, grabe naman nangyari sa akin. Kasi hindi naman yung tamang panahon Ipinilit mo lang. Kaya maraming mga nangyayari na hindi maganda. Kasi ipinilit mo, hindi tama yung timing. Kaya ang timing, mahalaga sa atin yan. Kahit tignan natin yung mga sasakyan natin, lahat ng paggalaw nun, ako dapat correct timing. Kasi kung hindi, kakatok yung makina. Kaya, napakaganda lang na isipin yung ang taong marunong sa correct timing. Yan, ha? Kaya siguro kailangan matutunan natin ng correct timing. Bigyan natin ng timing. Ikalawa, si Jesus ay nagpahayag, sabi niya, magsisi kayo sapagkat nalalapit na ang paghahari ng langit. Pangsabihin, ang mensahe ni Jesus para sa mga tao ay isang pagbabago. Hindi lang isang pagbabago, isang pagpapanibago ng buhay upang makiisa sa pagbabagong nais ihatid ng Diyos. Ang tawag ni Jesus sa mga tao ay isang tunay na pagbabago. Kasi hindi tayo makauusad kung walang tunay na pagbabago.
kailangan nating magkaroon ng pagbabago sa ating sarili. Personal. Sapagkat gusto nating baguhin ang lahat ng mga sistema, pero yung personal ang tanong, ikaw, anong kailangang baguhin sa sarili mo? Gustong-gusto ko yung kwento ng taong gustong baguhin ang mundo. Bandang huli, wala siyang magawa sa'yo, baguhin ko na lang sarili ko. Nung binago niyang sarili niya, nag-iba ang tingin niya sa mundo. Di ba't napakaganda nun? Kaya, yun ang mensahe ni Jesus. At ikatlo, tumawag si Jesus ng kanyang mga kapanalig. Si Pedro at Andres, si Juan at si Santiago. Upang sabihin na, ang Panginoon ay nagtatawag sa atin. Tinatawag tayong maging kapanalig niya, katuwang niya, sa isang tunay na pagbabago. Hindi kwentong solo-solo ito. Ito'y kwento ng pagtutulungan, pagdadamayan. Kaya mahalaga ito. Gusto natin, dapat hindi na pwede yung solo mo lang, ikaw lang, laban sa mundo para bang Fernando po Jr. Kailangan po natin ng pagtutuwang, pagtutulungan. Kaya nga pinanganak tayo sa pamilya upang sa gayon matutunan natin ang pagtutuwang, pagtutulungan, pagdadamayan sa loob mismo ng pamilya. Nandun ang tatay, nanay at ang anak. Yun ang ikatlong punto na maaari natin pagninilay sa ating ebanghelyo. Kaya, mahirap na, kulang na yung ating oras. Kaya, bigyan na natin ng pagpapakahulugan yung tatlong pagbasa natin sa ngayon upang mabigyan tayo ng pagninilay sa ating sinaharap sa ngayon sa pagdiriwang ng linggo ng banal na salita ng Diyos. Mga ginigiliw, maunawaan natin ang unang pagbasa at ebanghelyo at ikalawang pagbasa kapag dadalhin natin sa konteksto ang sinasabi ni Isaías sa unang pagbasa. Sapagkat sinasabi niya, ang isang bagong liwanag, bagong buhay na darating ay kapara ng ginawa ng Diyos sa Madian. Ano ba yung kwento ng Madian? Yun ang ating susi sa ating mga pagbasa sa ngayon. Ang kwento ng Madian ay ganito. Ang Madian, ang siyang sumasakop sa mga Israelita at gusto nilang labanan ng mga ito. Pero wala silang kapangyarihan sapagkat 32,000 lamang ang kanilang sundalo laban sa mahigit 100,000 sundalo ng Madian. Kaya ang pinili ng Diyos ay si Gideon. At sa pagpili niya kay Gideon, sabi niya, o ikaw ang mangungulo. Nung si Gideon naman ay umuo sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, masyadong marami ang 32,000 at yung mga tao ay natatakot din kasi alam niyo po ang digmaan noon, bilangan ng tao yan makapatay ka ng 10 tao kung 20 tao ang kalaban mo, di malaking problema mo. Kaya sinabi ng Diyos, di marami yan, marami ang 32,000 laban sa mahigit 100,000. Nagulat ngayon si Gideon. Sabi ng Diyos, tanungin mo sa kanila, sinong natatakot makipagdigma? At yung mga nagsabing takot sila, pinauwi sa kanilang matahanan, kaya natira 10,000 na lang. Abay, 10,000 laban sa mahigit 100,000, naku, mahirap yata yun. Pero sinabi ng Diyos, marami pa nga yan Painumin mo sila sa ilog. Yung paraan ng kanilang pag-inom, magpapakita sa kanila kung tunay silang nagnanais makipagdigma. Abay, alam niyo po kung ilan na natira? 300 lang. 300 tao laban sa mahigit 100,000 Madian. Pero ginawa ito ng Diyos upang sabihin na ang kapangyarihan upang ang mga Madian ay talunin ay hindi sa kanila, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sila'y pupunta, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't ang tagumpay nila ay magiging dahil sa Diyos. Kaya 300 tao nagpunta at sa kanilang pag-ikot doon sa kampo ng Madian, sa Hudyat, kanilang binasag ang kanilang mga banga at ang kanilang ilawan ay pinagningas at nagkaroon ng napakalaking pagliliwanag sa paligid. Nagulantang ang mga Madian. Sa kanilang pagkagising, nagpatayan sila sa isa't isa at sa takot nila'y nagsialisan sila. Doon nanalo mga Israelita. Nanalo sila dahil sa Diyos.
Ito ang panalo. Ito ang bagong buhay na ipinapangako sa mga Israelita mula sa Zabulon at Naphtali. Isang bagong liwanag. Ang panalo sa Madian dahil sa Diyos. At itong pangakong ito ay natupad kay Jesus sa ebanghelyo natin sa ngayon. Sapagkat si Jesus, nang nalaman niyang nakulong si Juan, ay nagpunta sa Capernaum. Saan? Sa lugar kung saan nangako ang Diyos sa pamagitan ni Propeta Isaías sa Zabulon at Naphtali. At doon, nanahan si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ang ilaw ng mundo. Ang ilaw ng mundo'y nanahan doon upang sabihin may pag-asa na, may bagong liwanag na, may pagbabago na, may kaligtasan na. Ito ang ginawa ni Jesus. At doon siya nanirahan. At ang kanyang mensahe, magsisi kayo at magbago kayo sapagkat narito na ang paghahari ng langit. Ibig sabihin, kapara ng sa unang pagbasa, nais ng Diyos ng kaligtasan, ng pagbabago. Ngunit kailangang tumugon. Tumugon ni Gideon. Tumugon ng mga sundalong Israelita. May tugon ng tao, hindi maring wala. Ganon din sa Ebanghelyo, kailangang tumugon sila sa tawag ni Jesus. Sapagkat totoo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya nga, si Jesus pagkatapos noon ay nagtawag ng kapanalig. Sina Pedro at Andres, si Juan at si Santiago, makapanalig upang sabihin, kailangang katuwang ng Diyos, partner ng Diyos, upang isakatuparan ang isang tunay na pagbabago, tunay na pagpapanibago, tinatawag tayong tumugon. Ano ang tugong ito na hinihiling sa atin upang tayo'y magtulungan, magkaroon ng tuwangan sa Panginoon? Ang sitwasyon natin sa ngayon. Ang sitwasyon natin sa ngayon na sitwasyon din sa panahon ni Pablo, ano yun? Kwentong awayan, kwentong siraan, kwentong faction, kwentong loyalty. Nagkakaroon ng kaguluhan. Bakit hindi maayos ang gobyerno? Dahil ang mga tao ay may loyalty. Kanino ka loyal? Kay BBM? Kay Sara ba? Kanino ka loyal? Kanino ka loyal sa mga naruroon na nakaupo? Kasi pag hindi ka loyal, abay kawawa ka, masisira ka. Pero loyalty ang kalaban katotohanan. Loyalty ang kalaban ay ang karunungan ng Diyos. Hindi ba dapat ang ating tunay na loyalty ay sa karunungan, sa katotohanan, at sa Panginoon? Kaya tayo nag-aaway-away kasi meron tayong sariling loyalty. Kasi tayo ay nag-iisip ng mga bagay na makasarili. Kaya kahit sa relihiyon, damay-damay din doon. Saan ang loyalty mo? Hindi kwentong loyalty ang pananampalataya. Kung ang loyalty ay ukol sa tao, abay hindi yan tama. Ang loyalty ay dapat nakatuon sa Diyos. Di mo sasabihin ay kasi dito kaya gusto ko dito kasi ganito. O kaya kami lang ang maliligtas kasi ito ang aming pananampalataya, ang aming Hindi. Ang tanong, ano ba totoo? Ang tanong, ano ba nakabubuti? Ang gusto ng Diyos, nagkakaisa tayo. Hindi tayo nag-aawayan sa ngalan ng pananampalataya. Tayo'y nagkakaisa sa ngalan ng Panginoon. Kaya, ito'y napakahalaga na tayo'y inaanyayahan. Sino ba ang ating ilaw? Sino ba ang ating karunungan? Sino ba ang ating tanggulan dapat? Tao ba o ang Diyos? Kaya napakaganda po ng ating salmong tugunan
sapagkat ang sabi niya doon, the Lord is my light and my salvation. Diyos lang. Of whom should I be afraid? Wala akong katatakutan sapagkat ang Diyos ang aking ilaw at kaligtasan. Iyon dapat ang puso ng isang sumasampalataya. Iyon dapat ang tawag sa lahat ng nagnanais magsabing ang Panginoon ay aking sinasampalatayanan. Kaya ang dasal natin, ang Diyos, ang kaniyang karunungan sa atin ay manahan, magpatatag. Let it be. The Lord is our light and our salvation. Sa ngalan po ng Diocese ng Ilagan, sa pamumulo po ng ating kasalukuyang administrator ngayon na si Edmund June Castaneda, ito po ang inyong bang lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Diyos ay laging sumainyo. Father Vener Ceperes. Amen.